Okay. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at tayo ay mayroon na namang isang gabi, isang pagkakataon na makapagpatuloy ng ating pag-aaral. Sa gabi pong ito, kagaya ng ating proseso na sinusunod, ating itutuloy ang ating pag-aaral sa Isaiah chapter 28. At sa gabi ito tayo ay nasa huling talata, ang talatang 29. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat, naandyan ka na agad. Yan, so tayo ay magpapatuloy sa panghuling bahagi at pagwawakas ng kabanatang 28, talatang 29. Bago yan, tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay at pagkakaloob sa amin ng oras, ng panahon at pagkakataon upang ikaw ay aming maparangalan, upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, sa gabing ito, maging ang mga kapatid namin na makakasama sa aming pag-aaral. Amin pong tinatagubilin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po uli. Ayan, maya-maya ay magdadatingan ang ating mga kasama, pero tayo ay magsimula na at magpatuloy tayo ng ating pag-aaral. Kagabi nga ay natapos natin ang talatang 27 at 28. Ngayon ay itutuloy natin ang panghuling talata, ang talatang 29. So bago yan, atin munang bigyan ng recap ang ating natalakay na dalawang talata kahapon. Ang talatang 27 at 28 ay nagpapakita ng pamamaraan ng pagkuha ng bunga o resulta ng pinagpaguran, yung fruit of the labor or fruit of the plant. Yung ating ginawang ilustrasyon at ginamit ng Biblia na ilustrasyon dito yung buhay at pamamaraan ng magsasaka. Gaya ng mga pamamaraan na ito ng pagsasaka, alam ng Diyos kung kailan aanihin ang isang bunga o dadalhin at makakarating ang isang tao doon sa sukdulan o kaganapan ng kung paano at saan niya ito tinawag. Sa pamamaraan ng pangunguna ay mahalaga rin ang sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Gaya ng sitwasyon ng mga magsasaka, alam na alam ng magsasaka kung ano ang kaniyang gagawin na pamamaraan sa isang partikular na halaman. Nakabisado niya kung ang halaman ba na to ay kailangan ng tubig, ng init, at kung gaano katagal ito bago magbunga. Ganoon din ang Diyos. Sa aspeto ng pangunguna o pamamahala sa isang iglesia o sa kung anumang samahan, mahalaga na nalalaman ito tauunawaan ng mga tagapanguna. Kung hindi man sapat ang kaalaman, well, pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos at ang Diyos ay nagkakaloob ng kaalaman, hindi niya tayo iiwanan o kaya lagi siya ang pagmumulan ng karunungan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po at naandito na kayo sa ating talakayan. Okay, si Pastor Nanding ay nagpaalam, hindi daw siya makaka-attend ngayon at meron siyang meeting tuwing Thursday ng gabi. Yan. Okay, sa buhay nating mga mananampalataya, dapat alam din natin kung kailan ang takdang panahon. Hindi man natin ito malaman, dapat natin itong ipagkatiwala sa Panginoong Diyos. Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin nauunawaan, hindi natin totally nakikita kung ano ang kahihinatnan, kung ano ang kinabukasan ng ating mga buhay, paglilingkod, buhay dito sa mundo. Kaya napaka-importante na tayo ay humingi ng karunungan sa Panginoong Diyos. Yan. So atin pong tutunghayan sa talatang ito na ating tatalakayin ngayong gabi at sa mga susunod pa rin nating pag-aaral, lalo nating mauunawaan kung paano bang kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. So punta tayo sa talatang 29, isang talata na lang ang ating tatalakayin sa gabing ito dahil tayo ay nagtatapos na. Ang sabi dito, ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mahusay ang kaniyang payo at kahanga-hanga ang kaniyang karunungan. Sabi sa King James Version, this also come forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. So nakikita natin sa salin sa King James na ang Diyos ang pinakamahusay, pinakamarunong sa lahat ng uri ng paggawa
at pagkilos, maging doon sa pagpapayo at sa pag-handle ng iba't ibang sitwasyon. Wala tayong ibang maaasahan sa ganitong kagalingan at karunungan maliban sa Panginoong Diyos lamang. Magandang gabi, Ate Alma. Salamat sa inyong pag-join. Salamat sa buong pamilya. At welcome po na welcome kayo sa ating talakayan. Binibigyang diin ang talatang ito ang banal na karunungan at kapangyarihan ng Diyos bilang pinakahuling pinagmumulan ng lahat ng kaalaman at pangunawa. Tayo po ngayon ay nasa chapter 28 verse 29, huling talata po ng chapter 28. At nagpapakita po ito, nagsasabi ito, nagtuturo sa atin na ang lahat ng karunungan sa mundo ay nagmumula sa Panginoong Diyos, kay Yahweh lamang. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang may mahusay na payo at kahangahangang karunungan. So lahat ng karunungan na mayroon tayo, lahat ng kaalaman na ating kailangan sa mundo, dapat sa Kanya lamang tayo kukuha. Maaring available ang karunungan sa ibang tao o sa ibang mga organisasyon o samahan, pero dapat nating siguraduhin na ang karunungan na yan ay kapareha, nagmumula sa karunungan ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat at naandyan ka na. Yan. Sa talatang ito, ipinapaalala ni Isaiah sa mga tao na ang karunungan at payo na kailangan nila ay hindi nagmumula sa kanilang sariling pangunawa o sa karunungan ng mundo, ngunit mula sa Panginoong Diyos lamang na siyang tunay na pinagmumula ng lahat ng karunungan. Kagaya ng sitwasyon ng magsasaka. Yung magsasaka, ito ay ginawang ilustrasyon sa Panginoong Diyos na siyang nagdidirect ng buhay ng lahat ng mananampalataya. Yung halaman na itinatanim ng magsasaka, wala itong sariling pag-iisip, bagamat ito'y kusang lumalago, pero sa likod ng halaman na ito, mayroong nagpapalago sa kaniya. At hindi ito kusang lalago kung hindi aalagaan ng magsasaka. Ang karunungan at na sitwasyon na nangyayari sa isang halaman ay nagmumula pa rin doon sa nag-aalaga sa kaniya. At yan ang illustration na binanggit doon sa John chapter 15. Binanggit doon sa verse 1 na ang Diyos ang nagtatanim at nag-aalaga. So ganun din po sa buhay nating mga mananampalataya. Unang-una, hindi tayo magiging tao sa mundo kung hindi dahil sa Panginoong Diyos. Hindi tayo mananatiling buhay, malakas, may kaisipan at may talino kung hindi dahil sa Panginoong Diyos. Siguro kung wala ang Diyos sa buhay natin, talaga namang sari-sari na yung buhay na pangit na nangyari sa atin. For example, ako pwede kong ipatotoo sa lahat ng tao sa mundo na kung wala ang Diyos sa buhay ko, talagang hindi ko maintindihan kung nasaan ako. Sa dami ng hirap na nangyari sa buhay ko, sa dami ng kabigatan at problema, yung sakit ko, yung lahat ng mga problema, hindi ko to kayang dalhin kung nag-iisa lang ako. Pero dahil ang Panginoon ay kasama ko, ako'y sa Kanya nakatingin, kinakaya. Napakahirap, napakabigat, pero sa biyaya at gabay ng Panginoon. At ito po ay totoo sa lahat ng mananampalataya. Ang nakakalungkot lang, maraming mga tao na ang akala nila sa pananampalataya ay simpleng bagay lamang sa buhay nila, na basta ka naging born again Christian, sisimba ka lang, attend ka lang ng worship service, ganun lang. Hindi ganun eh. Ang pinakamalalim na sitwasyon ng buhay ng pananampalataya ay yung isa sa buhay mo talaga. Lahat ng bahagi ng buhay mo ay ipapaubaya mo at hihingin mo sa Panginoon. Simula sa paggising mo, sa pagmulat ng mata mo, hanggang sa pagtayo mo sa higaan mo, sa unang gagawin mo, pagbangon mo sa umaga at lahat ng pagkilos mo sa buong araw. Lahat ng iisipin, lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin ay nakaangkla dapat sa Panginoon. At yan yung sitwasyon na kinakailangan nating maunawaan. Kaya nga napakaganda nitong concluding verse na ito. Ang sabi uli, ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh. Ito'y tumutukoy sa otoridad, doon sa source, sa pinagmumulan. Kay Yahweh lamang. Hindi sa kung kani-kaninong tao, hindi sa ating sarili, hindi doon sa mga leader natin, hindi sa kapitbahay o doon sa ating employer, hindi sa mga guro
o sa lahat ng kung kanino man, kung hindi tanging sa Diyos lamang. At sinasabi pa na siya ang makapangyarihan sa lahat. Wala nang mas gagaling pa sa Kanya, wala nang mas makapangyarihan sa Kanya. Kaya dapat na sa Kanya lamang tayo magtiwala. Ginamit sa talatang ito yung mga parirala na mahusay ang Kaniyang payo at kahanga-hanga ang Kaniyang karunungan. Ito'y nagbibigay diin sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng perpektong payo at maisakatuparan ang Kanyang mga plano at layunin ng may kahusayan, perfect plan and perfect implementation. Diyos lang ang makakagawa niyan, tayong mga tao, kahit gaano tayo kagaling, talagang pumapalpak pa rin tayo at dumarating ang sitwasyon na makikita natin na nagkamali tayo sa ating mga ginagawa. Pero ang Diyos, alam niya ang buong sistema, ang buong sitwasyon at siguradong alam niya kung paano ito ipapatupad. Kaya wala tayong dapat na asahan kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Alam niya at kaya niyang ibigay ang perpektong payo at ito'y maisasakatuparan niya sa perpektong pamamaraan. Ang lahat, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Juda at sa lahat ng mga mananampalataya na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos lamang. Subalit ang kanyang mga paraan ay malayo sa pangunawa ng tao. Hindi man natin maunawaan ng buong buo kung ano ang nais ipahiwatig ng Diyos sa mga bagay-bagay. Siguraduhin natin na tayo ay sa Kanya pa rin kakapit. Magandang gabi, Ate Senay. Salamat po sa inyong pag-join. And ano man ang sitwasyon, maraming pagkakataon na hindi natin maunawaan bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito. Pero ito'y sinusubok tayo dito kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Sa dulo ng lahat ng ito, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin, dapat pa rin tayong magtiwala sa Panginoon at ating panghawakan na mayroong plano ang Diyos sa bawat bagay na nangyayari sa atin. Bubisita natin si Tony Rose. Salamat, Tony, sa pag-join. Si Tony ay taga Cabuyao, Laguna. Yan. Okay. Dapat nating maunawaan na walang sino mang pinagpagmumulan ng ating mga perpektong pamamaraan ng lahat ng karunungan na mayroon tayo kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Sa talatang ito, isa sa pangunahing tema ang soberanya at karunungan ng Diyos. Well, yung salitang sovereignty, soberanya, authority, very familiar na tayong lahat dito. Pero dapat nating panghawakan ang pinakamalalim na sistema ng salitang soberanya or sovereignty. Ibig sabihin, lahat ay kayang gawin ng Diyos na hindi niya tinatanong ang sino man. At lahat ng bagay na hindi natin mauunawaan ay siguradong nauunawaan ng Diyos. At alam niya ang programa, alam niya ang sistema at proseso, alam niya ang resulta. Mahirap maunawaan ng mga bagay-bagay dahil limitado ang ating isip. Doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yung unang bahagi, ang sabi doon, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na pinakamainam. Pero yung isang bahagi, yung pinakahuli, ang sabi doon, binigyan niya tayo ng kaalaman, subalit hindi niya ibinigay yung lahat ng pamamaraan para maunawaan natin ang lahat ng bagay. May mga bagay na inilihim ng Diyos, hindi niya ibinigay sa atin ng buong kaalaman. Bakit kaya ganon? Alam kasi ng Diyos kung ano yung pwedeng gawin ng tao. Pag alam ang lahat ng bagay, pwedeng magmataas, pwedeng magmayabang. At sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, may binabanggit din doon na hindi lahat ng bagay ay ipinaalam ng Diyos. May mga bagay na sinadya niyang ilihim sa atin. Dahil alam ng Panginoon kung anong kahihinatnan ng ating mga buhay kung sakaling malalaman natin ang lahat ng bagay. Yun ngang hindi natin alam, ang napakaraming bagay ay nagyayabang na tayo, nagmamataas na, di lalo na kung alam na natin ang lahat ng bagay. Kaya yung dalawang talata na iyon na binanggit ko, yung katotohanan na maraming bagay na hindi ipinayagan ng Diyos na malaman natin, ito'y sumusukat sa sovereignty ng Diyos, sa otoridad niya.
sa kanyang katalinuhan. Alam niya kung anong magiging laman ng puso't isip. Alam niya kung anong magiging uri ng buhay ng tao kung sakaling alam niya ang lahat. Siguro kung maaalala natin yung kwento ni Lucifer, siya ay isang angel of light, matalinong anghel, at kaya niyang gawin, siya ang pinakamagandang gwapong anghel, pinakamatalino, pinakalahat. Pero dahil sa alam niya halos lahat ng bagay, gusto niyang tapatan at higitan pa ang Diyos doon sa kalangitan. Kaya ang nangyari, siya ay ibinagsak ng Diyos. Kaya siya yung tinawag nating nakilala na Satanas, at siya yung nagbibigay ng mga panunukso at kasalanan sa atin. So yun po alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala tayong maitatago, wala tayong maipagmamalaki. Sabihin man natin ngayon na tayo'y totoong tao, totoong tayo nananampalataya. Alam ng Diyos kung ano ang totoong laman ng puso natin. Hindi natin ito maitatago sa Kanya. Yan. Ang temang ito ay malakas na ipinapahayag, umaalingaw sa buong aklat ng Isaias at sa buong Biblia, na binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanap ng payo ng Diyos at pagtitiwala sa Kaniyang karunungan, sa halip na umasa sa karunungan o pangunawa ng tao. Sabi nga natin kanina, gaano man kagaling o katalino ang isang tao, hindi tayo totally sa Kanya aasa kung hindi sa Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang hindi nagkakamali at hindi makakagawa ng anumang kamalian. Alam na alam ng Diyos ang tama sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang ideya ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Sa buong aklat ng Isaiah, sinimok ng propeta ang mga tao ng Juda na magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumalik sa Diyos. Ang kasiyahan at kawalan ng pangunawa sa mga pinuno ng Juda ay paulit-ulit na tema sa aklat. At dito ay pinapaalala sa kanila ni Isaiah na ang tunay na karunungan at payo ay nagmumula lamang sa Diyos at kailangan nilang magpakumbaba at humingi ng kaniyang patnubay. So kung ating babalikan yung kasaysayan ng napakaraming hari sa Israel at sa Juda, karamihan sa kanila ay sumuway sa Diyos dahil hindi nila nauunawaan yung tamang sistema, tamang pamamaraan ng Panginoon. Kaya sila'y nagkaroon ng maling pananaw. Sa mga susunod na kabanata na pag-uusapan natin, ating matutunghayan yung mga ginawang pagtataksil ng mga Israelita sa Diyos, na sa halip na sa Kanya kumuha ng karunungan, ay lumipat, nagtiwala sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang tao. Yan. So, abangan natin yan. Medyo matagal pa yan, chapter 30 pa. Yan. Ang simbolismo sa talatang ito ay nakasalalay sa kaibahan ng karunungan ng tao at karunungan ng Diyos. Ang mga pinuno ng Juda ay umaasa sa kanilang sariling pangunawa. Naging mayabang sila at mapagmataas at nagpapakasasa sa makamundong kasiyahan na humahantong sa kanilang espiritual na pagkabulag at kawalan ng pangunawa. Ang kanilang mga ginagawa na pagsuway sa Diyos ang siyang nagiging dahilan kung bakit sinasarhan ng Panginoon ang kanilang kaisipan at puso, bakit pinapatigas ang puso nila. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na karunungan at payo ay nagmumula lamang sa Diyos at siya ang kahanga-hanga at mahusay sa kaniyang paggawa. Ang imahe ng karunungan ng Diyos bilang kahanga-hanga at ang kanyang paggawa bilang mahusay ay naghahatid ng ideya na ang kaniyang plano at layunin ay lampas sa pangunawa ng tao at palaging isinasagawa ng may kasakdalan. Sabihin, up to the peakest point. Wala nang makakahigit pa sa plano ng Diyos. Wala nang makakalamang pa sa karunungan na ginagawa ng Diyos. Kaya kahit maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo'y bigat na bigat, tayo'y hirap na hirap,
Akala natin, minsan iniisip natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon, pinaparusahan tayo ng Panginoon. Huwag nating isipin na ganon. Ang lagi nating iisipin, mayroong itinuturo ang Diyos sa bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. At ito'y magbibigay sa atin ng bukas na puso, ng bukas na isip para maging bukas tayo, natanggapin kung ano man yung itinuturo na ito ng Diyos. Hahanapin natin, hihingin natin sa Panginoon yung katotohanan na, Panginoon, bakit ko ba nararanasan ng mga bagay na ito? Ano ba ang gusto mong ituro sa akin? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Ay, sigurado na mayroong purpose ang Diyos. Hindi gagawin ng Diyos ang mga bagay-bagay sa ating buhay nang walang magandang kahihinatnan o nang wala siyang layunin. Lagi nating tatandaan ang mga bagay na yan. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po. Sa pagtatapos ng talatang ito, binibigyang diin dito ang banal na karunungan at payo ng Diyos, the counsel of God, bilang sukdulang pinagmumulan ng lahat ng kaalaman at pangunawa. Walang ibang pwedeng pagmulan maliban lamang sa Diyos. Kalimitan tayong tao ay nakakapit doon sa mga material na bagay, sa mga bagay na nauubos. Sabi sa Matthew 20 ay mga bagay na kinakalawang, tinatanga o nabubulok, nananakaw. Ayan, kaya ang payo doon ni Apostol ay wag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sa halip yung kayamanang makalangit ang ating ipunin. Muli ang talatang ito nagsisilbing paalala na hanapin ang karunungan at payo ng Diyos sa lahat ng bagay at magtiwala sa kaniyang otoridad, sa kaniyang soberanya. Magandang gabi, Mami Oshi, at kahusayan sa paggawa ng kaniyang mga plano. Ang Diyos ang pinakamahusay na gumawa ng plano. Alam niya yung nakalipas na panahon, alam niya yung kasalukuyang sitwasyon natin, at alam niya yung dulo ng ating buhay, the past, the present, and the future. Kaya wala na tayong hahanapin sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Muli, ito'y sumusukat sa karunungan at soberanya ng Diyos. Sa atin namang mga tao, tayo ay patuloy na tinatawagan sa pamamagitan ng propeta Isaiah na magsisi at ibahin ang ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Alamin natin at hingin sa Panginoon ang Kanyang kaparaanan sa ating mga sitwasyon at siguradong tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sa halip na isipin natin ang isipin kung nagkakataong may mga problema at kabigatan tayo, ibigay natin sa Diyos, hayaan natin ng Diyos ang mag-isip sa mga bagay na yan. Dahil isipin man natin ang isipin, hindi natin ito kakayanin. Well, lahat tayo ay nakakaranas ng problema at kabigatan. Sabi ko nga sa inyo, yung posible lang naman po na yung inyong mga karanasang problema ay problema ko rin. Yung inyong kabigatan ay kabigatan ko rin. Lalo na sa gawain ng isang pastor, yung problema ng bawat miyembro sa church, problema ng pastor. Plus yung problema mismo sa loob ng simbahan pa. Lahat ng bagay. Kaya, hindi natin pwede kong sabihin na ito yung sinasabi ko dahil itinuturo ko at nababasa ko lang sa Biblia. Pero alam niyo po, sa haba ng panahon, naranasan ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng ibang mananampalataya. Kaya pwede kong patutuhanan sa inyong lahat kung gaanong karunong ang Diyos, paano siyang kumikilos sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Huwag po tayong magulumihanan, huwag tayong matakot. Napakabigat man ang buhay, marami nang bumagsak, marami nang naghirap, marami nang sumadsad sa mga maraming mabibigat na bagay, pero sa dulo na andoon ang kasiguraduhan, ang biyaya ng Diyos. Kaninang tanghali, kausap ko yung kaibigan kong pastor at kami nagkakwentuhan tungkol sa sitwasyon ng church, sitwasyon ng personal na buhay. Talaga, naikwento ko sa kanya kung ano yung mga pinagdaraanan. Alam niyo, isang bagay lang na nabanggit niya, Pastor, manatili ka lang dahil
may plano ang Diyos, may purpose ang Diyos, kaya niya pinaparanas sa inyo yung mga bagay na yan. At lalong nagpapalakas sa aking pagkapit dahil alam ko na sa dulo ng lahat ng ito, ang Diyos ay magpapakita ng magagandang bagay. At alam ko na merong napakabuting plano ang Diyos sa akin personal, sa ating lahat dito, sa kabuuan ng Touching Lives, sa kabuuan ng iba't ibang simbahan na ating kasama dito. Si Ate Josie lamang ang nasa ibang church, pero syempre si Ate Sinay ay nasa Tarlac, si Tony, hindi ko alam kung anong church na inaatinan ni Tony ngayon, sa Winner Church ka pa ba, Tony? Si Ate Josie naman ay sa Yasim, pero alam niyo po, ang Yasim ay mahal na mahal ko yung church na yan, dahil dyan, isa yan sa simbahan na pinagpasturan ko, bagamat hindi ako masyadong tumagal doon. Ayan. Okay, magandang gabi, Pastor Ian. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Ayan. Okay, so sa pagtatapos po ng ating talakayan sa gabing ito, bigyan natin ng refleksyon ang buong kabanatang 28. May ilang bagay akong nakuha dito bilang refleksyon, mga practical na aplikasyon ng talata ng kabanatang ito. Una, suriin natin ang ating pundasyon. So, doon sa mga nakalipas na talata, I think verse 16, tinalakay doon yung sinabi ng Diyos na magpapadala siya, magtatayo siya ng isang pundasyon na magiging panulukang bato, the cornerstone. At ito nga'y tumutukoy sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, pag-isipan natin, ano ba ang kung ano ang itinatayo mo sa iyong buhay, ano ang pundasyon mo, saan ka kumakapit, sa Panginoong Hesus ba o sa mga taong kakilala mo lang? Baka ang pagiging mananampalataya natin, hindi tayo nakakapit sa church. Tayo'y nakakapit sa haligi ng simbahan, the cornerstone, ang Panginoong Hesus. Kung hindi tayo sa Panginoong Hesus nakakapit, kung hindi siya ang ating pundasyon, ay mabuway ang ating kinakapitan. So doon tayo kumapit sa pinagmumulan ng lahat ng tibay, ang Panginoong Hesus lamang. Sa ating mga sarili, sa ating mga pananalangin, lagi nating binabanggit yung salitang assess, evaluate. Sino ba talaga yung pundasyon na kinakapitan mo? Sa iyong bawat panahon, bawat sitwasyon na pagpunta mo sa simbahan, sa iyong buhay bilang mananampalataya, kanino ka ba nakakapit? Malimit yung mga taong hindi nakakapit sa Panginoong Hesus. Pag nakaranas ng isang problema, kahit napakaliit ng problema, bumabagsak na at bumibigay na, nawawala na sa pananampalataya at hindi na sumusunod sa Panginoon. Kung meron kang ganyang sitwasyon, kapatid, ito na ang oras na ito, ang panahon para patibayin mo ang pundasyon mo. Bumalik sa Panginoon, kumapit sa Kanya. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa inyong mga buhay, mabuhay ba ang kalalagayan mo? Matutumba ka na ba? Lulubog ka na ba? Kumapit sa Panginoon, bumalik sa Kanya dahil siya lang ang pinakamatibay na pundasyon na maaari nating pangunyapitan. Pangalawa, pakinggan ang mga babala ng Diyos. Sa buhay natin, laging nagbababala ang Panginoong Diyos. Lagi siyang nagtuturo, nagre-remind sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin, dapat kung saan tayo mag-focus. At lagi nating alamin ang mga bagay na itong ating mga pinag-aaralan na to, hindi ito basta lang tayo nag-aaral, hindi ito basta lamang tayo nagdi-discuss, hindi yung basta ka lamang dyan nakaharap sa harap ng iyong gadget. At baka ang iba sa inyo habang nakaharap sa gadget ay may kung ano-anong ginagawa o kung ano-anong nangyayari sa kapaligiran. Mga kapatid, ibahin na natin ang ganitong sistema. Sana sa oras ng talakayan ay maging focus para makita natin at maunawaan natin, mapakinggan ano yung babala ng Diyos. Kasi sigurado na ang ating talakayan na to, hindi ito papayagan ng Panginoon na mangyari kung wala siyang ituturo sa atin. At para maunawaan natin ang ituturo na yan, kailangan natin siyang pakinggan. Huwag po ako ang pakinggan nyo. Kung hindi yung mensahe ng Panginoon, ako'y instrumento lang, ginagamit lang ako ng Diyos para talakayin at i-discuss ang mga bagay na ito. Pero yung mensahe na pinapaunawa ng Diyos, yun po yung ating pakinggan. Yan. Ang layunin ng Diyos ay gabayan tayong lahat, turuan tayo at dalhin tayo sa isang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na mapayapa, buhay na
hindi natin naiisip na pwedeng mangyari sa atin. Pangatlo, yakapin ang kapakumbabaan. Yan, pagpapakumbaba, pag-amin sa mga kasalanan. Iwasan natin ang mga patibong ng pagmamataas at pag-asa sa sarili. Iwasan natin yung pagsasabi na ako ang magaling, ikaw ang marunong, alam mo ang lahat ng bagay. Sa totoo lang, wala tayong alam. Mas maigi na yung mawalan ka ng alam kaysa alam mo ang lahat ng bagay. Kasi kung marami kang alam, pwede kang maging mayabang, pwede kang matalo ng iyong kahambugan. So, kalimitan, kaya hindi natin naririnig yung babala ng Diyos dahil ang ating mga utak at puso'y punong-puno ng karunungan. Ang dami na nating alam. Mga kapatid, subukan nating tanggalin lahat ng alam natin. Isang tabi natin sandali para makapasok ang bagong kaalaman na ibinibigay ng Diyos sa atin. Para pag napakinggan natin yung itinuturo ng salita ng Panginoon, makapasok ng maayos. Kasi minsan kaya hindi tayo natututo. Kaya walang nangyayari minsan sa buhay natin dahil hindi nakakapasok sa puso't isip natin ang katuruan ng Diyos. Bakit? Kasi punong-puno. Puno ng pag-alala, puno ng problema, puno ng pride, puno ng kayabangan, puno ng lahat ng bagay. Tanggalin kaya natin sumandali mga kapatid ang mga bagay na yan at hayaan nating, ang sabi, empty ourselves for the new learnings of God, for the message of God. Buksan natin ang ating mga puso, ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao para makapasok ang mga itinuturo ng Diyos. Maraming iba sa atin nagsasabi na ako na may mananampalataya, ako na may nananalangin, sumisimba, nagkakaloob sa simbahan, pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? Pinabayaan na ba ako ng Panginoon? Hindi Panginoon ang may kasalanan, hindi Panginoon ang nagpabaya sa iyo, kung hindi ang sarili mo mismo. Subukan mong ibigay ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. Hayaan mong siyang kumilos sa buhay mo. Pag hindi, magiging maayos ang iyong buhay. Magandang gabi, Ate Bek. Salamat, napadaan ka sa ating talakayan. Ayan. Okay. So, yun po. Kailangan nating sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kailangan nating ibigay ang buhay natin sa Kanya. Tayong mga tao, kalimitan tayo abalang-abala, busy tayo sa lahat ng ating ginagawa, nagmamadali sa lahat ng bagay, pero minsan sa kapapagmadali natin, nakakalimutan natin ang mga bagay na kailangan nating unahin. Priority list, lista ang priority, at dapat number 1 priority ay ang Panginoong Diyos. Maraming ginagawa ang mga estudyante, ang mga negosyante, ang mga nanay at mga tatay. Kaya minsan nakakalimutan natin ang para sa Panginoon. Ang resulta, hindi tayo nagtatagumpay, lalong sumasama at mapangit ang ating buhay. Well, lahat po tayo nakakaranas ng mga ganyan. Lalo na sa sitwasyon ko bilang pastor, ang dami kong iniisip, ang dami kong kailangan gawin at tapusin. May pagkakataon na talagang sige lang ako ng sige ng trabaho. In fact, sabi ko nga ngayon, dahil malimit ang pagsumpong ng sakit ko, sabi ko, Lord, kung ako ay malapit mo nang kunin, lalo akong dapat magmadali. Kailangan matapos ko ito mga nakaschedule kong gawain. Parang pinapangunahan ko na ang Panginoon. So, mali pong pamamaraan yung ganung bagay. So, lagi nating uunahin ang Panginoon sa lahat ng ating gawain. Huwag natin siyang kakalimutan. Gaano man tayo kaabala, gaano man karami ang ating gagawin, gaano man kaimportante ang isang bagay, lagi natin dapat uunahin ang Panginoon. At tayo laging magpapakumbaba sa Kanya. Iwasan natin ang pagmamataas, iwasan natin ang pagtingin sa ating mga sarili. Sa Diyos lang tayo tumingin at maging totoo ito sa ating buhay. At panghuli, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kahit na ang Kanyang mga paraan ay hindi kaagad malinaw, hindi naman natin totally nauunawaan lahat kung anong nangyayari. But still, we have to trust God. Ang Kanyang soberanya, ang sovereignty ng Diyos ay siguradong kikilos at gagabay sa ating lahat. Siyang naghahawak sa atin, napakaraming pangako na Biblia. Tayo'y anak ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya, hawak-hawak niya tayo sa ating kamay, tatapusin ng Panginoon ang sinimulan niya sa ating mga buhay, lahat na.
sa Kanya lang tayo tumingin at magtiwala. Kalimutan natin yung mga ibang istorbo, mga ibang pang-abala sa ating mga buhay upang tayo ay hindi mapariwara. Sa ating pagkatapos, gusto ko lang i-quote itong isang nabasa ko dito. Sa isang constitutional convention, sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng gobyerno sa Philadelphia noong 1787, napakatagal na, no? Sinabi ni Benjamin Franklin, isa sa mga presidente ng United States, ang sabi niya, nabuhay ako sa mahabang panahon at habang nabubuhay ako, mas kapanipaniwala ang mga patunay na nakikita ko sa katotohanan na namamahala ang Diyos sa kapakanan ng mga tao. Kaya tumihingi ako ng pahintulot na simula ngayon gawin ang mga panalangin at humihingi ng tulong ng langit at upang ang ating pagpupulong at deliberasyon ay maging matagumpay. Hindi ganun kapanis ang statement. Ano po? Kasi ito ay Old English, ano? Tapos tinagalog. 1787 po nangyari. Ang sitwasyon dito, si Benjamin Franklin, ang presidente ng United States, so ay nangunguna siya sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng gobyerno. Normal sa ganyang pagpupulong, hindi mananampalataya ang mga tao, sige-sige ng pagpaplano, discussion ng kung ano ng mga bagay. Pero nanguna si Benjamin Franklin. Ang sabi niya, napatunayan niya sa mahabang panahon na ang paglapit, pagdulog sa Panginoon na nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng mga bagay. Kaya binigay niyang utos simula sa araw na to. Sa bawat pagpupulong natin para tayo'y maging matagumpay, kailangan nating dalhin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ang langit, ang Diyos, ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Mga kapatid, ano ang sitwasyon ng iyong buhay? Paano mo dinadala ang buhay mo sa pagkakataong ito? Taghirap ang mundo. Ang daming issues ng gobyerno, ang daming problema ng politika. Pag nanood ka ng YouTube, pag nanood ka ng mga sa Facebook, magagalit ka at maiinis. Kagabi meron akong napanood, sinasabi ni Mayor, yung Mayor ng Baguio City, no, yung dating general, kalimutan ko ang pangalan, meron siyang binabanggit sa Kongreso na 777. I-research nyo na lang ano ba yung 777. 21 million pesos. Yan po yung pera na kinikita ng bawat congressman. So, pera po ang pinag-uusapan doon. Corruption sa madaling salita. I-search nyo na lang po para kayo mismo yung makabasa. So, ganun kagulo ang mundo, ganun kagulo ang bayan natin, ang gobyerno. Huwag na tayong makigulo. Doon tayo mag-focus sa kung alin ang tama. Mag-focus tayo sa Panginoong Diyos. Ibigay natin sa Kanyang buhay natin, ipaubayan natin sa Kanya lahat. At sa huli, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin at kahirapan na ating nararanasan, siguradong makakaranas tayo ng tagumpay. Dahil ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Alam niya kung paano niya pamamahalaan ng buhay niya natin at alam niya kung saan niya tayo dadalahin. Okay, salamat mga kapatid. Yan lang, ganyan lang po ang ating talakayan sa gabing ito. Tapos na po yung kabanatang 28. Kung nais po ninyong mapanood yung mga ibang video natin sa chapter 28, maya-maya lang po, siguro ngayon ay 7:38, siguro mga 8:30 ay available na po iyan sa ating Facebook page. Inuunti-unti ko pong i-upload doon ang mga videos natin. Ano po? At siguro bukas ng umaga, available na rin yan sa YouTube. Yan, medyo hindi lang ganun kabilis ang ating internet connection, kaya hindi agad na-upload. Pero it will be available soon. Okay? So, salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, sa pagkakalob ng karunungan, sa pagbibigay ng tamang direksyon sa amin kung paano namin pangangalagaan ang aming buhay, kung paano kami lalapit sa iyo, paano kami magpapakumbaba, at paano namin makikita at mauunawaan ang mga katiwasayan sa buhay namin. Salamat po dakilang Diyos, salamat sa mga kapatid na nakasama namin sa gabing ito. Amin pong patuloy na pinapaunawa at pinapagkatiwala sa iyo ang mga bagay na sa buhay namin. Salamat po dakilang Diyos, ikaw po ang aming maparangalan sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Okay.
Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Salamat po. Kita-kita po tayo uli bukas. Chapter 29 po tayo bukas. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.